Alright. Third is, can you share a specific challenge you faced while campaigning and how you overcome it? One actually for me during the campaign, there are two challenges that I experienced nung time na magkakaroon ng election. Number one is uh, the diverse perspective of people or Filipino people on choosing a right president. Number two is recruiting of volunteers. Kasi a lot of volunteers during the time of campaign of Lenny is a student. So basically, kailangan ng hati-hatiin ng mga estudyante yung kanilang oras para makasali sa kampanya ni Lenny. Pero the good thing about it is talagang nagbibigay sila ng time para makabayahagi at makasama sa eleksyon, sa kampanya ni Lenny Robredo. Pero yung isa sa pinaka-challenges na nahirapan ako is the diverse perspective of Filipino people in choosing a president. Number one po, sabi ko nga po kanina sa second question, na ang dami pong mga boomers o ang dami pong mga matatanda na pinipili nila si Bongbong Marcos dahil nakumbinsi sila sa ginawa ng tatay niya. Not knowing ano ba yung capability ni Marcos na president natin ngayon na pwede niyang maitulong sa Pilipinas kaysa kay Leni Robredo. And isa rin po sa mga talakayan po namin during yun sa mga perspective ng mga pumipili kay Bongbong Marcos is babae si Lenny at babae lang siya. Feeling nila wala siyang magagawa dahil babae siya. Kasi ang perspective ng mga Pilipino rin is kapag babae ka dapat nasa bahay ka lang, which is not. Women can also lead. Women can also be a leader. And women can also be an example of the Filipino people. And so far yun lang naman po yung mga challenges na pinaka nahihirapan kami during that time. Hindi naman po kami umabot sa pakikipag-away. No, parang binigyan lang namin sila ng mga kaunting credentials o kaunting mahalagang pwede mong makuha na impormasyon kay Lenny Robredo and pagbibigay ng campaign materials. That's good. What motivated you to keep going despite the difficulties and obstacles? The thing that I am motivated during joining in the campaign of Lenny Robredo is yung hangarin na magkaroon ng pagbabago at yung hangarin ng pagkakaroon ng transformatibo at progresibong pamamahala sa Pilipinas. Kasi I'm not actually seeing the credentials of Lenny as, parang pwedeng mahikayat yung mga tao. Pero mafe-feel mo kasi kay Lenny yung pagkakaroon ng inisyatibo bilang isang tao kasi parang may mafe-feel ka sa kanya na parang kakaiba siya maging leader. Parang may magagawa siya bilang isang babae. Ayun yung na-feel ko kay Lenny. Hindi ko tinignan yung credentials niya. Hindi ko tinignan kung ano yung pwedeng magawa niya at nagawa niya. Tinignan ko kung ano yung na-feel ko sa kanya during kapag tumatayo siya sa maraming entablado sa iba't ibang kampanya. Ayun yung na-feel ko kay Lenny, na makakatulong siya para sa mga Pilipinong dukha, para sa mga Pilipinong maliit ang oportunidad magkaroon ng trabaho, makakatulong siya sa ekonomiya, dahil siya po ay isang, mag-aaral ng economics during her college, so may background po siya about doon. So, ayun po yung bagay kung bakit ako naging motivated na ituloy yung pangangampanya ko kay Lenny Robredo.